So guys, maayong adlaw at magandang araw Pilipinas. So pag-uusapan natin ang Davao politics. Official na ba to na si former President Rodrigo Duterte ay tatakbo uli bilang mayor? Kasi kagabi para nag-announce siya na mukhang tatakbo bilang mayor ng Davao City itong si Digong, at si Baste Duterte ay mag-slide down bilang vice mayor. So, ano kayang tatakbuhan ni Pulong? So, ibig sabihin yan, kung ang tatlong Duterte ay tatakbo lahat sa lokal dito sa Davao City, ay ibig sabihin yan, wala nang Duterte na tatakbo sa national, sa pagkasenador. Kasi ang kahapon may isang senador na, merong kakandidato sa pagkasenador sa kanila yan si ano ba yun, singer, at ngayon ay turn to lawyer, no? Singer turn to lawyer, si Mr. Let Me Be The One, si Jimmy Bondoc. So tatakbo siyang senador under PDP ni Duterte. So yan yung update sa kanilang lineup, no? Sa kanilang grupo. So ibig sabihin yan ay sa Davao City na susugal itong mga Duterte. So ano kaya ang plano ng mga Nograles? Kasi may pinoplot itong si Attorney Migs, si Congresswoman Migs Nograles ay tatakbo bilang mayor dito sa Davao City. So sa ngayon wala pang Duterte na nag-file ng COC sa ngayon, no? Ang Duterte lang ay isa lang sa Duterte family ang nag-file sa ngayon ng COC ay itong anak ni Pulong, si Rigo, na tatakbong konsehal ata sa District 1. So yan yung update. At isa pa, may tatakbong mayor, no, dito. Kinumpirma na ito na tatakbo itong si Bishop Cubos, no, ay nag-file ng COC for mayor. At meron din siyang followers itong si Bishop, siguro sa followers niya sa simbahan. So yan yung update dyan sa Davao City, no? At nakinig ako, no, sa sinabi ni Attorney Panelo, no, tungkol kay Baste, no. So sabi niya, kung lalaban si Baste sa pagka-mayor laban kay Migs, delikado daw itong si Baste, no. Siguro nakinig itong si Digong, kaya si Digong na lang ang tumakbo bilang mayor kasi tingin nila kay Congresswoman Migs ay isang threat, no. Lalo na si Congresswoman Migs ay kalyado ng administrasyon at sila naman oposisyon. So ano naman yung tingin ko diyan? So ang tingin ko, mukhang totoo naman sinabi ni Attorney Panelo, no. Kung si Migs ay kakalabanin si Baste or di kaya si Pulong or kaya apo ni Digong, mukhang gitgitan ng labanan, 50-50, no. Kung si Baste or si Pulong, kung di kaya si Pulong ang kalaban ni Migs Nograles. Tingin nila threat itong si Attorney Migs ay tumakbo na lang si Digong bilang mayor. Kasi ibang klase kasi pag si Digong tumakbo bilang mayor, no, ibang klase. At pag si Digong kasi tumakbo ay medyo mabigat, no. Yan yung tingin ko. At ano kaya ang plano, no, ng mga Nograles sa darating na eleksyon? So ang una kong suggestion kay Attorney Migs, pag si Digong yung kalaban niya as mayor, ang suggestion ko lang to guys, suggestion ko kay Attorney Migs ay tumakbo muna sa bilang district representative sa District 1. So makakalaban mo dyan si Pulong, no.
Total suporta ka naman ni supported ka naman ni Speaker Martin at ni President BBM. So pwede din siya tumakbo as district representative si Attorney Migs. Pero depende na yan kay Attorney kung saan siya tatakbo. Kung babalik ba siya sa party list, tatakbo siya sa Distrito 1, o tatakbo siya ba siya sa City Mayor ng Davao City. So depende na yan sa kanya, guys. At isa pa, no? So yan lang yung natin, guys, no? Yung ating discussion about sa Davao City. So ang tanong diyan ay official na kaya to, no? Ang tatlong Duterte ay tutuloy ba, ay local na sila tatakbo. At abangan natin sa darating na bukas hanggang sa deadline ng filing. So abangan natin yan, no?